pare-parehong haharap sa Diyos. Which brings me to another important truth, and it brings all of us to it. Deeds are known. Alam ng langit ang lahat ng nagaganap. Everything, every deed is known to God. What we do in our earthly life, not our claims about ourselves, will have eternal bearing. Kahit ang pag-upo nyo ngayon dyan, ang pagtayo dito, paglalakad doon, meron palang tala. So assuringly and very clearly, we will have eternal existence. Paano ka naman huhusgahan kung wala ka namang next life? Paano ka naman bibigyan ng gantimpala o parusa kung wala ka naman pala doon at hindi ka naman patuloy na mabubuhay? So we will have eternal existence to live with the eternal consequences of our deeds. Napakahalaga ng bawat minuto at oras dito sa lupa dahil sila ang magsasabi kung paano tayo mamumuhay doon sa kabilang buhay na walang hanggan. Maaaring ang ginawa mo sa loob lamang ng 5 minuto dito sa lupa ay magkaroon ng napakahabang bunga sa hinaharap, ito man ay mapait o matamis na bunga. Ecclesiastes 12:14, God will judge everything we do, even what is done in secret, whether good or bad. So deeds are measured and judged. Lahat pala ng ginagawa natin ay may katumbas na tatak, good or bad. Nagluto ka kanina, nagpakain ng iyong mga mahal sa buhay, good ba yun o bad? Nagtaksil ka sa iyong asawa kagabi, good ba yun o bad? Nang intriga ka ng mga manggagawa ng church, pinag-away-away mo sila, good ba yon o bad? Late ka sa Sunday school, whether as teacher or student, good ba yon o bad? Hindi ka nag-practice ng kanta mo, nasa choir ka, good ba yon o bad? Lahat may value. Namlansya ka ng lukot-lukot, namlansya ka ng maganda, good ba yon o bad? So napakahalaga mga kapatid na meron tayong eternity mindset, that we are aware, that we are conscious, everything we do is labeled. So do many, many, many good things, especially in secret. Because Jesus says what you do in secret, the good things you do in secret will be rewarded specially by God. So gumagawa ka ng mabuti sa kapwa, hindi mo na kailangang ipaalam na ikaw yung gumawa. Kung pwede kang magpadala ng regalo, ng tulong sa nangangailangan, hindi na kailangang malaman pa sa'yo ng galing, mas mainam. Kung pwede kang gumawa ng mabuti, mag-donate dito at doon na hindi na ikaw yung napupuri, napapasalamatan, mas mainam because the Lord says, you know, the Father who is in secret will reward you. Siyempre, may mga kabutihan naman tayo hindi pwedeng secret kasi imposibleng maging sikreto. But whenever we can be discreet, we should be discreet. Mahirap din kasi yung gumagawa ka ng mabuti tapos bunyag. Napupuri ka sobra ng mga tao, so natanggap mo na yung premyo mo, wala ka ng premyo sa langit. O kaya gumagawa ka ng mabuti, marami ngayon sobrang umaasa sa iyo, hindi ka nang makagraduate sa paggawa ng mabuti dahil ikaw na lang yung inasahan ng inasahan. O kaya ay may ginagawa kang mabuti sa maraming tao, tapos may nakaaway ka, kinakampihan ka agad ng marami, pero gusto ba naman ng Diyos yung kampi-kampi, hati-hati? So yung tagumpay mo sa human political arena could be a spiritual defeat itself. So lahat may label, good or bad. Do good, do it well. Always do your best. Lalo sa ministry. Because only the kingdom of God is the eternal kingdom. And what is done for Christ is that which lasts. Yun ang talagang walang katapusan. Natapos na lang ang buhay mo, natapos na lang ang panahon na ito, nandun pa yung record ng mabuting ginawa. So as we have said, deeds have good or bad values. So we should clearly label our deeds, not the deed of others. Maging maingat tayo mga kapatid, natatakan ng tama lahat ang ginagawa natin. Tama ito.